Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana kayo lang tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lag ba itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-praise ng Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw, gumising ka pa, huminga ka pa, at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan, okay? Maganda sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang mga trabaho, at kung wala po galas silang mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jarabe TV, kung sa mga kabayan, pag-uusapan natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika, at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, kumusta ang lahat? How are you today? Well, sana po nasa mabuti tayo ng kalagayan at saka wala po tayong sakit-sakit mga kabayan. And kung sa mga kabayan natin na mayroong sakit, sana gumaling na tayo. Ang importante mga kabayan ay hindi po tayo mawalan po ng pag-asa at saka mag-pray tayo araw-araw, okay? Sa before tayo magsama kabayan, siyempre as usual, i-greet muna natin po ating mga kabayan, mga viewers na nag-celebrate ng birthday ngayong araw. Nandito po sa ating listahan, i-greet natin ng happy birthday ang anak ni Joseph Magalyon na si Jeremiah Magalyon. Happy birthday or belated happy birthday kay Ma'am Analisa Magalyon at Tita Jinea. Also, happy 8th birthday to Jeriel Tulin of Cebu City. Greetings come from Rodolfo Rabor. And also, happy birthday kay Yash Maria na nasa London from Tita Banji ng Caloocan City. Ako mga kabayan, isa po sa usapan ngayong araw, actually ito, napakainit pa po, breaking news. Diba how many days ago, meron pong nangyari doon sa NAIA mga kabayan, ito pong OTS personnel na nagnakaw po ng $300 sa isang Taiwanese mga kabayan at saka kinain pa nga niya at tinawag po natin ng chocolate money ang kanyang kinain mga kabayan kasi nga iginit niya na ang kanyang kinuha daw or ang kanyang kinain ay isa daw chocolate. Ngayon, 2 days ago mga kabayan, hindi ko lang po dito nabalita, actually meron pong nangyari doon sa Terminal 3 sa NAIA pa rin. Kasi meron pong insidente na kung saan may nagpasabog po na isang molotov mga kabayan doon po sa sa parking lot. So kahapon, kanina nga pala 30 minutes ago, kaka-upload pa lang po na ating mga kaibigan na news outlet. Alam nyo, meron na pong nangyari dito sa isang OTS personnel na kung saan nahuli mga kabayan kasi nga nanguha po ng gamit sa bagahe. At yun po ay nakita sa CCTV mga kabayan. Mamaya ipapakita natin yan. And kung sa balita rin po, pag-usapan natin, ito rin tungkol po sa kay FL Lisa at sa kay former First Lady Imelda Marcos kasi nga nadawit ito mga kabayan at siniraan po. Talagang sumabog dito si Congressman Sandro Marcos kasi nga mga kabayan, meron ng isang tao na kung saan namigay po ng pera doon po sa mga barangay chairman sa city, namigay na ng pera mga kabayan at saka yung pera na yon bigay daw ni FL Lisa Aranita Marcos at saka ni former First Lady Imelda Marcos mga kabayan. So dito, nagpalabas po ng statement si Congressman Sandro Marcos at talagang medyo dismayado mga kabayan. Kasi sabi niya, wag daw idawit ang pangalan po ng kanyang mama na si FL Lisa at saka ang kanyang lula na si First Lady Imelda Marcos sa kanilang politics mga kabayan. And guys, pag-uusapan rin po natin, ito rin tungkol po sa programa ni PBBM or ng Marcos administration. Di ba alam na ho natin na mayroong bagong programa na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na kung saan magpunta-punta doon sa iba't ibang lugar mga kabayan at saka siyempre maghayag dito ng programa galing po sa gobyerno natin. May nagtanong kasi kay Sir Ivan, actually marami mga kabayan, di ba kahapon po ipinakita ko dito na ang presidente natin si PBBM ay nandun po sa Camarines Sur na kung saan nagbigay dito ng serbisyo, dinala niya yung launching nga pala ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair mga kabayan. At saka nakita na po natin
nanibigay po ng mga sako-sakong bigas yung mga smuggled rice mga kabayan. So kahapon, kasi marami kasing mga kumakalat na mga balita mga kabayan tungkol dito po sa serbisyo na ibinigay po ni PBM, bakit daw hindi napuntahan yung ibang lugar. Nagtanong tayo sa mga kaibigan natin ng mga vloggers, sabi nila, kasi nga Sir Ivan, yung iba daw na mga district offices or yung mga mayors or yung congressman, baka daw hindi nakapag-coordinate doon po sa Malacanang or kay PBM. Ngayon, napaisip mga kabayan, bakit ayaw nila makipag-coordinate po kay PBM? So, isa lang po ang napumasok sa aking isipan, baka ibang kulay sila mga kabayan. Diba? So, dapat nga magkaisa tayo dito, wag na muna yung kulay-kulay na yan, ang isipin natin na dapat matulungan natin ating mga kabayan, ating mga constituents, kasi nga para po sa atin yan ang ginawa na programa ni PBM. Kung ikaw may dilawan or blue color o anong color ka, mga yellow dyan na merong may pagka-ok yung utak mga kabayan, sana kasi alam naman ho natin, alam nyo naman kasi na yung ibang mga kulay mga kabayan ay medyo may pagka-pride naman talaga yan, pero sana man lang po sa ganitong panahon, lunukin nyo na lang po muna ang inyong mga pride. Ang importante, matutulungan nyo ang inyong mga kabayan at saka mailatag ninyo or maipalapit ninyo yung programa po na ginawa ni PBM, yung Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. So yan po aking nakala mga kabayan, baka daw dahil po sa kulay. So si PBM open na open ho yan, walang problema ho yan. Sana po mga kabayan, yung mga nandyan po sa lugar na hindi pa napuntahan ng Serbisyo Fair ni PBM, yung Bagong Pilipinas, please kurtin nyo po ang inyong gobyerno, ang inyong LGUs, yung sa mayor nyo, yung congressman or yung sa district offices, na sana lapitan rin po nila si PBM or yung gobyerno natin. Huwag silang mahiya mga kabayan, para po yan sa lahat. Okay? So at least clear na ho yan. Yan lang po aking mga narinig-rinig lang po, galing rin po sa ibang mga vloggers. Kasi nga yung mga ibang vloggers mga kabayan, nagpuntahan sila doon kung saan nandun po yung Serbisyo Fair na Bagong Pilipinas. At mamaya ipapakita natin yan. At tungkol rin po kay Congressman Sandro Marcos, na kung saan nagpalabas ito ng statement tungkol dito kay Efelisa at saka kay former First Lady Imelda Marcos, dahil nga siniraan mga kabayan dahil po sa isang tao. And of course, marami pang iba. Alam mo po si Sir Ivan, palagi tumuranda lang bawal ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. And of course mga kabayan, as usual, before tayo mag-start po, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin mga kabayan ang mga pilangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan rin po mga kabayan nating DDS all over the world. Hi to mga kabayan, lalong-lalo na maraming salamat po sa Unity Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Sana kayo ng lahat mga kabayan ang hindi po mag-skip ng ating commercials, kasi dyan po nabubuhay ang ating channel. Okay? So thank you so much po. Siyempre mga kabayan, i-welcome na po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. And of course mga kabayan, siya nga pala, meron akong question sa inyo. Kasi nga, di ba yung gobyerno natin, ang PCSO, ay meron silang plan mga kabayan na maggagawin na po na online applications yung pagtaya natin ng loto. So ang question natin, okay lang ba sa atin na gagawin po na online, merong platform, merong applications, ang pagtaya po natin ng loto mga kabayan? Please comment down below. At saka babasahin yan ni Sir Ivan mamaya. And first, ipapakita po natin ang balita tungkol po sa online betting ng PCSO mga kabayan. Kasi nga, next month na, magiging ilulunsad nila next month. Okay, so ang una natin pag-usapan mga kabayan, ito muna, syempre, good news muna tayo po. Ipapakita ko sa inyo na kung saan, ano ba ang makikita natin or may expect natin yung tungkol dito sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, ano ba ang kailang mai-offer mga kabayan or tutulong nila sa mamayang Pilipino. So, for more details, let's watch this!
Sa ibang balita, sa ikalawang araw ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Leyte, bukod sa mga libreng serbisyo, may inilatag ding scholarship programs at may handog ding pasasalamat concert. Yan ang ulat ni Mela Lesboras. Libreng gupit, masahe, manicure at pedicure. Ilan lamang yan sa hatid na serbisyo ng TESDA para sa ating mga kababayan sa pagpapatuloy ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Tulos sa Leyte. Isa ang TESDA sa mga lubos na tinangkilik ng mga residente dahil ang kanilang regalo, simple man kung ituring pero malaking bagay pa rin. Malaking tulong na sa amin. Kasi libre na to. Tapos isa pa, nakakabawas na sa budget. Imbis na ipambayad sa gupit, pambili na lang dagdag sa bigas. Malaking tulong, mayroong ganitong libre na pan-massage kasi nare-relax po kami. Bukod sa mga libreng serbisyo, may hatid din dito ang TESDA na scholarship program para sa mga kababayan nating nagnanais na mag-aral ng technical vocational short courses. Sa agriculture sector, nandyan din yung welding and technology sector or engineering sector namin. Automotive and land transportation sector, meron din kami. Sa tourism sector, meron din. Ang iba pang ahensya ng pamahalaan, tuloy-tuloy rin naman ang serbisyo sa ikalawang araw ng all-in-one caravan na ito. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, tagumpay na maituturing ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair ngayong weekend sa 4 na lokasyon sa bansa. Dahil dito ang nalalabing probinsya pa sa Pilipinas, makakaasaan niya na hahandugan din ng ganitong programa ng administrasyon. Sabi naman ni Leyte Governor Jericho Petilla, nagpapasalamat siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. gayon din kay Speaker Romualdez dahil nabiyayaan ng ganitong serbisyo ang kanilang probinsya. Isa lang naman ang request ko talaga. Yung nagkakampanya, nagtutulungan, sabi ko, unahin mo yung Leyte kasi speaker, taga Leyte, si BBM, taga dito rin yan. So, yun naman. Ang sa amin lang naman, mabigyan ng pansin ang Leyte. And this time, I think, with President BBM, nabibigyan tayo ng pansin talaga. Bukod naman sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair, may hatid ding pasasalamat concert ang gobyerno para naman magbigay ng entertainment sa ating mga kababayan at maibida rin ang world-class Filipino talent. Para sa ating mga otoridad, anumang tulong handa nilang ihatid sa ating mga kababayan sa ngalan ng ibayong pag-unlad ng bansa. Mula rito sa Tulos sa Leyte, Mela Lesmora. O, di ba malaking tulong mga kababayan? So again, paalala lang po sa mga kababayan natin na pakigano naman po ang inyong mga official dyan. Sana makipag-coordinate po sa gobyerno natin. Doon po kay PBM o sa Malacanang o sa PCO tungkol dito sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair mga kababayan para mapuntahan kayo dyan sa inyong lugar. Okay? So dito tayo sa balita mga kababayan tungkol nga merong alam nyo ba na merong bago po na mga warehouses, 3 warehouses mga kababayan na merong alleged po na smuggled rice. Bakit? Kasi hindi sila nakapagbigay dito ng mga documents. Pero binigyan pala dito ng 15 days mga kababayan. Pero 'di ba sinabi ng BBM na nababaan niya ng 7 days na dapat makapag-provide na dito na makakulang dokumento ang hiningi po ng taga-Custo mga kababayan. So for more details, let's watch this. Naglunsad ng inspeksyon ng Bureau of Customs sa iba't ibang warehouse na hinihinalang sangkot sa smuggling. Ayon kay Verne Enciso, Director of Customs Intelligence and Investigation Services ng BOC, sa 7 warehouse na pinasok nila sa Bulacan, 3 ang nabigong magpresenta ng mga dokumentong magpapatunay na legal ang mga imbak nilang bigas. Sa Tondo, Maynila naman, 36,000 na sako ang nadiskubre, habang may 20,000 na sako ang nakita sa Las Piñas at Bacoor. Binigyan ng 15 araw ang mga claimant na maghain ng pruweba na pinapayagan silang mag-imbak ng bigas. Kasama rin dito ang mga patunay na sila ay nakapagbayad ng buwis at iba pang regulatory requirements para sa mga produkto sa kanilang warehouse. Batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itinakda na ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng ayuda sa mga sari-sari store na naapektuhan din ng price ceiling sa bigas. Sisimulan ang pamamahagi ng cash assistance bukas hanggang September 29. Katuwang ng DSWD ang Department of Trade and Industry na siyang maghahanda ng lista ng mga benepisyaryo. Sa datos ng DSWD, umabot na sa mahigit 6,000 mula sa mahigit 8,000 target rice retailers ang nabigyan na ng cash assistance sa iba't ibang panig ng bansa. Nasa
mahigit 72 milyon na rin ang naipalabas na pondo para rito. Okay, so good job dito sa na Bureau of Customs mga kabayan. At least meron sila napakita dito at nagiging transparent na sila. At least man lang transparent ha. Ano panawagan dito sa taga-customs? Sana wag tayong magpabayad. Huwag po itong magpaganon. Alam naman namin yan Pero wag yun lang lakihan. At least dito mga kabayan napakita nila na meron pong 3 warehouses na nasabat dito na alleged smuggled rice. At least mga kabayan, maibigay, marami naman po ditong maibigay si PBM para po sa mga kabayan natin na mga pobre. At least po na-share nila yan at saka meron palang good effect po ng smuggled rice. Damihan nyo po. Or sa mga smuggler dyan, mag-smuggle pa kayo. Alam na, si Sir Ivan na nakikayat sa inyo kasi nakotulong pala kayo Nga mga kabayan, di ba alam ho natin na ipinamimigay po ni PBM yung mga smuggled rice sa mga kabayan natin. Abay itong si Chis Escudero naging insecure mga kabayan. Plano niya ditong harangin po na sabi niya illegal daw ang ginawa ni PBM sa pagbibigay dito ng mga sako-sakong bigas na yung mga smuggled mga kabayan illegal daw. Abay insecure yung gunggong na yon kasi nga ayon dito sa balita, babasahan ko lang po para meron tayong naratibo. Sabi dito, pamamahagi ng nakumpiskang bigas illegal. Sabi ho yan Escudero mga kabayan. Babasa na po natin, hindi umano legal na ipamahagi ng gobyerno ang smuggled na bigas na nakumpiska ng mga otoridad sa ginawang pagsalakay sa isang warehouse sa Zamboanga City noong Setyembre 15 ayon kay Chess mga kabayan. Ang problema doon, sabi ni Chess, ang problema doon ay technically ay hindi yun legal. Maganda man ang intensyon. At saka dagdag pa dito, halimbawa na lang, may bodega ka, bigas man o anumang analaman, inakusahan ka ng hoarding o smuggling, hindi naman yan basta-basta pwedeng bunutin at ipamigay. Tulad ng ni Robin Hood, sabi niya. Sabi pa ni Escudero, may sinusunod umanong proseso bago ito kumpiskahin at pamahagi ang mga puslit na mga kontrabando, maliban na lang kung nakipag-ariglo ang may-ari ng bodega o nagtago ng bigas. Meron daw yung proseso mga kabayan. Bakit si PBM? Bakit yung mga custom hindi ba sumunod sa proseso mga kabayan? Di ba yung nung nasabat nila yung mga smuggled rice ay binigyan nga nila ng 15 days para magbigay dito, mag-present dito ng mga kakulang dokumento. Hindi ba yan proseso, Chess? Gunggong talaga to, insecure mga kabayan. Kasi nga maganda dito ang epekto ang ginawa ni PBM. Maganda po ang naisip ni PBM na kung saan yung mga smuggled rice ipinamimigay ng mga kabayan. Di ba? Bakit ganyan si Chess mga kabayan? Hindi ko maintindihan. Kung merong ginawa dito na maganda ang gobyerno natin, merong magandang ginawa dito si PBM, abay parang pangit pa rin sa kanilang paningin mga kabayan. Parang sa tingin nila, mali pa rin. Kung walang gagawin po ang gobyerno natin, mas lalo silang manggagalaiti mga kabayan. Di ba? Hindi talaga tayo maintindihan ng mga gunggong ito, mga pasaway, mga pabigat sa Pilipinas. Gunggong na yun Okay mga kabayan, so jump na rin po tayo. Dito tayo sa balita po tungkol sa sinabi ko na 30 minutes ago na-upload po ang isang news outlet, ang GB mga kabayan, tungkol nga dito sa meron pong nahuli na isang OTS personal mga kabayan na kung saan binuksan niya yung bagahe po ng isang travelers, meron siyang kinuha doon sa mga kabayan at ito po'y nahuli kam. So for more details, let's watch this. Huli kam sa NAIA ang isa pang security screening officer na nagbukas ng bagahe at nanguha umano ng gamit ng pasahero. Nakatutok si Von Aquino, exclusive. Nakuna ng CCTV sa NAIA Terminal 2 Departure Area noong September 13 ang isang security screening officer na binuksan ang bagahe ng isang pasahero. Kinuha niya ang 2 pakete mula sa bagahe at inilagay sa isang airport bin. Ibinaba niya ito sa sahig, tinakpan ng isa pang bin, saka itinabi. Kumuha po siya ng gamit sa isang pasahero na hindi naman sa kanya. Allegedly sabi niya, binigyan daw siya. Binigay naman daw sa kanya. But to us, extortion po yun, hindi po yun bigay. Ayon sa Office for Transportation Security o OTS, nilabag ng screening officer ang RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Noong Biyernes, natapos ang investigasyon ng OTS at tinerminate agad ng Sabado ang screening officer na Abril lang na-hire bilang job order personnel. Effective today, you are dismissed from the service. Ang sabi raw ng screening officer sa OTS, tsokolate ang kinuha niya na binigay umano sa kanya ng pasahero.
But we will have to confirm kung talagang tsokolate. Meron ding angle sa tinitingnan natin mga investigador na baka posibleng kaya merong ganun dahil baka may pinalusot naman itong mga screening officer namin. Sinubukan naming hingi ng contact number ng na-dismiss na security officer para makuha ang kanyang panig, pero hindi ito ibinigay ng OTS bilang respeto sa kanyang privacy. 3 tauhan pa ng OTS ang naka-preventive suspension na at sinampa ng kasong administratibo kasunod ng pagkahuli-kam sa isang screening officer na lumunok ng tila papel kasunod ng reklamo ng isang pasaherong nawalan daw ng $300. Pero sabi ng screening officer, tsokolate yon at hindi pera. Ayon sa Office for Transportation Security, 24 pang kaso ng paglabag ang kanilang iniimbestigahan na bahagi raw ng kanilang intensified internal cleansing program. We encourage kung talagang if you feel na your rights are violated, we encourage the public to file a complaint and we will act on it. Ang panawagan ho natin makabayan, di ba sabi ko na sana kapag mayroong insidente na ganyan, ipakita ninyo yung mukha. Right ron po na ng mga kababayan natin, mga Pilipino, na kung saan, di ba yung pangalan po ng Pilipinas, pangalan po ng airport, ay dinadala niyan makabayan. So kung mayroong nangyayaring ganyan, masisira po yung pangalan ng Pilipinas. Paano lang po yung mga travelers, yung mga foreigners na pumunta dyan sa Pilipinas para mag-leisure makabayan, para mag-enjoy, pero takot sila. Kasi nga kapag dadaan na dyan sa airport mismo, baka merong mangyari makabayan. So dapat ipakita yung mukha para malaman namin at para iwasan ho namin. 'Di ba? Sabi na para daw sa kanyang sa kanyang privacy makabayan, kaya daw hindi binigay po yung kanyang credentials, yung nanguha po ng gamit sa bagahe. At dahil po sunod-sunod na yung issue dyan sa NAIA makabayan, meron pong nagsumbong sa atin. Siya po si Ma'am Carmen Villaflor. Sabi niya, panawagan Sir Ivan, isa akong nabiktima dyan sa NAIA sa airport noong August 11, isa akong senior, 72 years old, naka-wheelchair po. So need siya ng wheelchair assistance makabayan dahil kagagaling niya lang po sa kanyang sakit. So meron po nag-assist sa kanya, meron daw number 33 na isang lalaki, Bisaya from Iloilo. Sabi niya, hiningian daw siya ng 600 pesos. So sabi po niya, para siguro padagdagan dahil nga meron daw siyang kasama. Sabi po ni Ma'am Carmen Villaflor, sana daw mabigyan ng parusa or tanggalin dyan sa NAIA. So ganito po Ma'am Carmen, actually hindi ko sure kung ito pong mga tao na to ay under ba sa isang agency or baka gusto lang pong tumulong dyan. Katulad na po dun sa mga nagsasakwat sa atin ng mga bagahe sa mga barko makabayan. Nakalimutan ko ng pangalan nila eh. Pero anyways, katulad po dyan sa airport, mayroong tumulong, pero in return, kailangan nyo po na magbigay ng tip. Hindi ko lang sure ha. So dapat kailangan na naman natin dito ng crowdsourcing. Ano bang tawag sa kanila? Under ba sila sa payroll po ng isang ahensya natin sa government or outsource ba sila? Hindi ko lang sure. Pero alam nyo, ang ginagawa po ng taong ito, kung siya man po ay sweldado dito sa gobyerno natin or sa ahensya, extortion po ang kanyang ginawa, Ma'am Carmen. Yes, pwede siyang masumbong dito, pwede siya ditong mareklamo kasi nga hindi maganda ang kanyang ginawa. Pero kapag naman sila ay walang sweldo po sa gobyerno or wala silang sweldo sa isang ahensya, well, normal talaga sila na manghingi po ng tip makabayan. So, hindi ko lang sure dito, sana meron pong makapagbigay ng linaw sa atin na merong alam sa ganyan makabayan or merong alam dyan sa NAIA, okay? So, thank you so much po kay Ma'am Carmen Villaflor na ibigay sa atin ang information na ito, at least aware po ang lahat. Ako makabayan, so dito naman po tayo sa issue na kung saan sinabi ko sa intro na okay ba sa ating lahat na yung luto bidding, yung luto ng PCSO makabayan ay gagawin na pong online. So magiging online bidding na po. Meron silang i-provide dito na applications or web-based applications at saka ilulunsad na po niyan this next month makabayan by October. So of course, meron kasi itong problema. Maraming nagrereklamo. Like for example, dito po sa negosyo po na mga physical po tayo na magtayo ng loto kasi nga baka mawalan sila dito ng kita makabayan. 'Di ba yung mga nandyan po sa mga stalls sa gilid-gilid sa mga markets na nagpapataya po dito ng loto, baka mawalan sila dito ng sales makabayan. So isa na po ito sa maapektuhan. So for more details, let's watch this. Binabalak ng gawing online ang pagtaya sa loto. Pero ang mga may-ari ng loto outlets umaalma dahil bawas kita yan sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan.
Sa panahon ngayon na puro na may smartphones, madali na ang kumonek, mamili at pati na magbayad. Kaya ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO naisipan na ring dalhin online ang loto. Umusbong ang ideya ng magbalik tanaw ang PCSO sa pinagdaanan ng mga loto outlet noong pandemya. Bagsak ang negosyo dahil sa lockdown, dahil hindi naman lahat nakakalabas para tumaya. Bumagsak po ng gusto ang benta ng lottery kahit bagamat marami may gusto hong tumaya dahil wala po kaming alternative but the traditional way sa stores, no, sa mga outlet namin. Kaya para sabayan ang new normal, literal na at your fingertips na lang ang pagtaya sa pamamagitan ng electronic lottery o e-lotto. Ang e-lotto, we think will really boost the income of PCSO, more money for charity and of course for taxes. We're looking at conservatively siguro mga in a year mga 4 billion siguro. So additional siguro for next year we might generate additional 4 billion. That is being very conservative. Hindi gaya ng lotto outlets na may operating hours, 24/7, pwedeng tumaya sa e-lotto. Target ng PCSO na i-roll out ang web application nito sa Oktubre at mag-full blast na sa Nobyembre. Pero ang malaking tanong, safe at hindi naman kaya madadaya yan? Pinakamahirap dito KYC. Baka tumayaho yung unggoy, yun yung sinasabi sa amin eh. Hindi, totoo yan. At may magpapataya talaga. We are preparing for that. The ICT is involved. We have consulted them, no? Saka there will be a third-party consultant na experts namin. Sinisiguro din ng PCSO na gaya sa mga outlet, hindi pa rin daw makakalusot sa pagtaya sa e-lotto ang mga menor de edad. We will really have to go through the KYC namin. Manually, we'll have to go through all of this kasi yan talaga ang issue rito eh. We will try our best na manually ma-screen ito hanggat maaari. Sasakyan naman kaya yan ng mga parokyano ng loto. Pabor din sa mga katulad ko, iwas na sa mga tulad nga, hindi pa naman tayo sigurado sa COVID. Anytime pwede kang tumaya. Isip din kung wala kang load, wala, hindi ka rin makataya kasi offline, hindi ka makapasok. Mas better yung naka-direct ka sa outlet. Aminado naman ang ilang lotto dealer na nagulat sila sa planong rollout ng e-lotto. Pangamba kasi nila, may kahati na sila sa kita. Maapektuhan yung kagaya namin kasi nauuso ngayon puro online. Sigurado maapektuhan yung sales namin. Ayon naman sa PCSO, walang dapat ikapangamba ang mga lotto outlet operator dahil ang target akitin ng e-lotto ay yung mga hindi sanay pumila at mano-manong tumaya. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang tradisyonal na pagpila at pagtaya sa lotto outlets. Okay mga kabayan, so babalikan ho natin yung tanong po ng sambayan ng Pilipino, hindi ba ito mamanipula? Dahil nga yung mga applications natin, ay siyempre after po na magtaya natin dyan sa online lotto betting mga kabayan, pupunta ho yan doon sa server. Gaano ba talaga ka-safe yung secret natin, ang firewall dyan sa server natin mga kabayan? Diba? Para marami kasi tayong narinig ngayon na yung mga server po sa mga ahensya natin sa gobyerno, medyo napapasok kasi na mga hackers mga kabayan. So dito nag-isip tayo, vulnerable talaga yung mga server natin dyan sa Pilipinas. Like for example, but don't panic. Alam nyo ba mga kabayan, na kahapon ay nahack po yung PhilHealth. Sino ba dito nakakaalam? Kahapon, yes, nahack mga kabayan. So medyo nagka-problema ng hindi na konti talaga, malaking problema kasi nga nahack dito sa isang multi-international po na tinatawag dito na ransomware or ransomware group po na mga hackers, nahack po yung PhilHealth. Ang problema ito mga kabayan, kapag ransomware po yung tumitira, nilalak nila yung website mismo ng PhilHealth, pati rin po yung server mga kabayan. Ganon po sila kagaling dito yung mga hackers na yan.
kababayan. Saka dito, para daw maibalik po maibalik sa kanila yung control po ng ng PhilHealth sa kanilang website at sa kanilang server. Pinagbabayad sila dito kasi nga ransom. Pinagbabayad sila dito ng $300,000 or i-convert natin to 17 million pesos po ang ransom, mga kababayan. Sila po'y sikat dito kasi kilala ko po yung Medusa. Marami pa akong narinig po na grupo na lagi po ng hack, pangalan po ay Medusa, mga kababayan. So yan po ay galing sa balita ng SMNI. Sabi dito, PhilHealth is under siege by Medusa. Ransomware group demanding $300,000 and threatening to release millions of confidential data online. Hawak na nila yung confidential data, mga kabayan, sa dyan po sa PhilHealth. Medyo nakakaalarma talaga. Sabi ba dito, the Philippine government given 10 days to comply, denied any intentions to pay, and are working with the DICT and relevant agencies to recover stolen data and bring the culprits to justice. Actually, kapag ganyan, mga kabayan, kami kasi dito, kami mga analyst po, ay alam nyo na. Analyst kasi Sir Ivan sa kumpanya namin, mga kabayan. So, analyst ko doon. So, kami po ay na-train po kapag merong ganyan na mga issue tungkol po dito sa mga hackers. Kapag ransomware kasi, wala kasi tayong garantiya na kapag medyo nahawak na nila yung system natin. So, dito, kailangan lang ng ransom, kailangan magbigay ka ng ganito kalaki. After that, ibibigay namin sa inyo ang inyong yung control na ngayon sa inyong kumpanya kasi nga nagbigay sila ng pera, mga kabayan. Wala tayong garantiya na ibibigay na po uli ng taga-hackers yan, mga kabayan. So, ang much better dito, dapat makipag-coordinate tayo sa mga IT experts din. So, yan po ang nangyari dito sa PhilHealth, mga kabayan. Kaya sila nakipag-coordinate dito sa taga-DICT. So, para madagdagan pa natin ang ating naratibo, mga kabayan, yung nag-update kasi dito, yung Daily Tribune, sabi dito, group behind cyber attack on PhilHealth is still unknown. Yan pong sabi na taga PhilHealth. So, magbigay tayo ng naratibo. Sabi dito, basically, we're still diagnosing what really caused the information security incident. So, we cannot confirm yet if it is Medusa or ransomware, but for the time being, there is an information security incident. What we know right now is that there was really a recent incident that happened. There was an attack on our system and on our database. The Department of Information or DICT previously confirmed that the agency system was attacked by Medusa ransomware. At dagdag pa dito, mga kababayan, sabi po ng taga PhilHealth, we saw that it affected our website, membership portals, and e-claims. So we deemed it necessary to shut down all the systems operations because we want to diagnose the extent of the effects of this attack. To minimize the effect of the cyber attack, PhilHealth temporarily shifted to manual operations. According to Paragas, PhilHealth, along with concerned government agencies, is working to restore its online system by Monday 25, mga kabayan. So today. Yan po ang problema. Diyan po sa at least na-testingan ng mga kabayan yung mga server natin yan, ang ating mga websites, kung gaano ba talaga kalakas po ang security diyan. Kaya ba nilang i-block, mga kabayan, yung mga attempt po ng mga hackers. Siya nga pala, ay itong Medusa, sa pagkakaalam ko lang po, kasi mahilig rin po si Sir Ivan na manood po sa mga hindi naman movies, yung talagang mga documentaries po about sa mga hacker, mga kabayan, at palagi po doon na mababanggit po ang pangalan ng Medusa. Kasi nga yung internet natin, yung internet world, ang nalalaman yung mga kabayan tungkol dito sa social media, sa Google, sa Yahoo, or yung mga nakikita nyo lagi sa mga sa social media, napakaliit lang po yan na porsyento, mga kabayan, kontra dito sa talagang internet world na napakalaki. Like for example, sa deep web, alaban natin yung deep web, mga kabayan. Diyan po sa deep web, makikita natin yung black markets. Diyan po nagtambayan po yung mga hackers na magaling talaga. So, napakalaki po yung internet world natin, mga kabayan. So, nakikita nyo lang po sa upper world, napakalait lang po na porsyento. Baka siguro 2%, 3%, or 5%. And the other percents, nandun po lahat yung magaling mga hackers, mga kabayan. At doon po sa dark web, doon po kayo makabili po na hindi nyo nabibili
binibili sa mga ibang market, mga kabayan. So dyan po nagtambayan yung mga hackers, at ang Medusa, kilalang kilala ho yan, di ba? So mapatanong tayo, mapaisip tayo, ganon ba talaga ka-okay yung mga sekreto natin dyan sa servers, mga kabayan, sa gobyerno? Like for example, dito po sa PhilSys, sa PSA, di ba, vulnerable po yung mga identity natin dahil po sa ating Philippine National ID, sa ating mga PhilHealth cards. Yan po ang problema. Sana mag-hire sila dito niya, magaling po ng mga ITs, meron bang magaling? Kaya lang problema, kabayan, nandun kasi sa mga ibang bansa dahil po sa sweldo, di ba? So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic, mga kabayan, i-shout out natin po ating mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ating mga commercials. I-shout out natin ang mga channel members, sila sa Cosmo Defender, Pusong Inami, Sis Quinn, Fizz Calante, Russell Teruel, Via Vivar, and Mel Grace Holmes. Hi to Hanika and Kiera Sagales. Nandiyan po si Rira Channel from South Korea, Josephine Montiro from Honolulu, Hawaii. Hi to Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian Hasmin at Dayday. Hi to Kaluya Lab Safar, Pablita Sanchez ng Shiki, Japan. Greetings from Danilo Sanchez. Hi to Ali Canyega, nephew daw ni Eddie Dilantar. Shoutout natin si Jillian Quezon, Divina Dicuatin. Hi to Vicente Andales from Kuwait, Farmania. Shoutout natin si Rayan Carclia, CCT Beer, Redler, Trexie, Carmen, Lily, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jack Firds of Jack Firds family. Of course, nandiyan rin po si Mama Recres Hernandez, Maiti Baisa, Limuel Pasco, Jima Ramirez, Ren Valdez, Vicente Andales, Nonoy Florin Hills, Imi Sarino, Elina Camara Lopez, Maria Cristina Fernandez, Maria Mindasiplon, Aurora David, and hi to Ma'am Angelita Holsinger, and Army Lagaso, Maricel Nabora, and Billy Chu. Ay mga kabayan, so dito na po tayo sa issue kung saan, di ba sinabi ko sa intro, na meron kasing nangyari po doon sa Ilocos, mga kabayan. Actually, sinagot po ito yung tungkol po sa kay Ma'am Lisa, FL Lisa Araneta Marcos at saka kay former First Lady Imelda Marcos, na kung saan siniraan ito, mga kabayan, dahil daw meron isang tao na nagngangalan po na Ferdinand Macugay, mga kabayan. Ito dang si Ferdinand Macugay, namigay na sa dito ng mga pera doon po sa mga barangay chairman sa syudad, mga kabayan. Ang pera na yon ay galing daw kay FL Lisa at kay former FL Imelda Marcos, mga kabayan. At yan po'y sinagot ni Congressman Sandro Marcos. Kaya nga pala, mga kabayan, bago tayo pumunta doon sa speech po ni Congressman Sandro Marcos, ipapakita ko muna sa inyo yung mga naka-experience po sa bagong lipunan Serbisyo Fair. So, for more details, let's watch this. Ako po si Lorena Bartolome, isang guro po. Ako po ay narito para sa pag-avail ng programa ng gobyerno tungkol sa pag-aplika ng bagong e-card. Napakalaking bagay ito sa amin, lalo na sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, lalo na at very busy at natataon na laging may trabaho. So kapag Sabado, ito ay open po para sa mga empleyado sa gobyerno na pribilehiyo itong ibinigay sa kanila. Maraming salamat, mahal na Pangulo. Pagpapa-issue ng national ID po. Of course, napaka-importante ang national ID since magagamit ko ito sa pagproseso ng mga kakailanganing documents kapag mag-apply ako, especially sa mga scholarships or any other services na ino-offer ng mga government. Through this program initiated by BBM, there are a lot of services that are able to cater to all of the Filipinos, in terms of livelihood, etc. I just want to express my gratitude to our Honorable President Bongbong Marcos for initiating this program since it will help a lot of Filipinos. This is a very big help to us, especially we no longer pay our professional fee, which is very mataas ang professional fee ng mga doctors ngayon, private doctors.
So we are trying to save a little of our budget. This Bagong Pilipinas is really one of its kind. To our President of the Republic of the Philippines, plus our Congressman of the 1st District, ni Sir Sandro, Congressman Sandro, we thank you very much for the availment of this medical mission, and this is really a big help to all of us. Thank you very much po. Maraming salamat. May konting announcement ako na magdadagdag po ako sa grand prize ng raffle ng 2 NMAX motorcycle po para sa inyong lahat. Kaya nais ko rin magpasalamat sa ating sponsor na pumayag. Hindi pala lahat ng Ilocano kuripot. But to carry on, today is a promise fulfilled, the promise by our national government to bring its services closer to every Filipino. The Bagong Pilipinas Servicio Fair is here to ensure that essential services reach every corner of our nation, from pambansang pabahay applications to the awarding of livelihood kits, AICs, TUPAD, medical and health services, the convenience of passport and wheels, and license renewals, farmer assistance, the reintegration of benefits for our OFWs, and a vast array of government services. We have convened around 40 national agencies here in Ilocos Norte, all dedicated to service our kakailian. Napakasaya po namin dahil mahigit sa 80,000 po ang nag-register ngayong araw na ito. We want every Ilocano to feel and experience the care and support of their government, especially those weathering challenges like the aftermath of Typhoon Egay. Know po that you have our full support. Our local entrepreneurs will also find new strength under the Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa program of the Department of Trade and Industry. Noong September 12, dinala din natin ang ating minamahal na First Lady para sa Love for All dito sa ating probinsya para naman sa mga medical and health services. While we converge in Ilocos Norte today, the same spirit is being echoed in Davao de Oro, Leyte, and Camarines Sur. Sinabi po ng ating minamahal na Pangulo sa akin na baka kung dadala ako, baka kung pupunta ako sa Ilocos na naman, sasabihin ng mga ating kababayan na lahat ng serbisyo pumupunta sa Ilocos Norte. So nagpaalam muna si Apo Pangulo na makikita nyo ata sa live feed, andun muna siya, pumunta sa Camarines Sur para ipakita ang kanyang pagmamahal sa ating mga kasamang Bicolano. But in other parts of the country in the coming days, we will also be implementing the same programs that we will be doing here. And our belief has always been anchored in the empowerment of our people and in the unity for nation building for all Filipinos. Kaya nais kong magpasalamat sa lahat ng mga kasama nating ahensya, sa lahat ng mga volunteers sa Mariano Marcos State University na ang ating venue mamaya para sa mga iba't ibang serbisyo. At lalo na, habang andito ako, gusto ko magpasalamat sa aking district office na alam ko hindi pa nakatulog dahil sa walang tigil na pagpaplano at sa lahat ng ginawa nila para sa event na ito. Kaya palakpakan naman natin. Higit sa lahat, maraming salamat. Diyos unay tiyag nina sa lahat ng ating mga beneficiaries na pumunta ngayong araw na ito at ipinakita ang kanilang pagkakaisa para sa pagunlad ng ating minamahal na probinsya, para sa ating minamahal na bansa. Together, we will forge a future where every Ilocano and every Filipino feels valued, heard, and served. Sapagkat dapat palagi ay sama-sama tayo sa pagbangon,
sama-sama tayo sa pag-unlad. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Katulad po sa sinabi ng ating minamahal na Pangulo, adaptuhin iti bagong Pilipinas. So after po sa kanyang speech mga kabayan, nagkaroon siya dito ng interview po. In-interview siya dito ng taga Daily Tribune. Kaya tungkol nga doon sa isang tao na kumakalat yung pangalan mga kabayan na Ferdinand Macugay namigay din ng pera or nagbigay na ng pera si Efelisa at saka si Imelda doon sa kanya. At yung Ferdinand Macugay namigay din ng pera doon po sa mga barangay chairman mga kabayan. So yun po ay sinagot po ni Congressman Sandro Marcos. Sabi po ni Sandro Marcos mga kabayan, do not involve our family name in your politics. Sabi ba dito, dito lang po natin, kasi nga in a press briefing held by the Young Salon, he revealed that a piece of information was received by First Lady Lisa Arnita Marcos last night involving a certain Ferdinand Macugay who allegedly gives out money to barangay chairman in the city, claiming that the money came from First Lady Lisa Marcos and former First Lady Imelda R. Marcos. Sabi ni Sandro, I will say this once and once only. Ang ating First Lady ay hindi nakikialam sa politika, lalo na dito sa Ilocos Norte. Alam naman natin na may iba't ibang advokasya ang ating First Lady. I would just like to ask na sana naman na wag nating dalhin ang pangalan ng aking nanay, lalo na ang pangalan ng aking lola na 93 years old na sa politika for barangay elections. Sabi pa dito, dagdag pa ni Congressman Sandro Marcos, sabi niya, again, to make it clear, the former First Lady Imelda Romualdez Marcos does not involve herself in politics here in Lawag, here in Ilocos Norte, especially to local politics and barangay elections. So yan nga makabayan, siniraan po dito ang kanyang mama at ang kanyang lola. Yan po ang problema po sa ibang mga mga kulay. Kasi nga siyempre BSK na makabayan or barangay Sangguniang Kabataan elections na nadawit dito yung pangalan po or ginamit po yung pangalan ni Efelisa at saka FL Imelda Marcos makabayan. Diba? Ito'y klaro po na paninira. At least gin-clear po ito ni Congressman Sandro Marcos. Grabe sila, ang sarap talaga pitikin makabayan, pitikin o sarap nga pala kurtin, magunggong na yan, mga pasaway at saka mapanira po sa mga Marcos. Ang makabayan, isa rin po natin si Tessie Navarro, hi to Estrella Centino, Maria Fomoto, hi to Aurora Elifonso, Margarita Iglesias, Marilo Fuerte, and hi to Marian Shoko. So yan po ating mga nakap na mga balita ngayong araw makabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. So maraming salamat po sa mga viewers na hindi po na-skip natin mga commercials mga kabayan. Thank you so much. So before natin tapusin po ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear Heavenly Father, as we greet this new day, we humbly seek your guidance and grace. Bless us with wisdom and make righteous choices, strength to face challenges, and compassion for all. Let our actions reflect your love and light, and may your peace fill our hearts. In Jesus' name, we pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal